Harry Roque. At ang iba pang mga pugante, kagaya po ni Arthur Narsoles, na binabanggit din po sa Quadcom, mga kababayan, na bigla na lang hindi nagpakita dahil nasangkot ang kanyang pangalan. Ngayon, ang PNP ay nakakuha po ng impormasyon at sila po ay nag-utos na ng malawakang manhunt operation para po hulihin ang mga pugante sa Davao. Dahil doon daw po sila nagtatago, mga kababayan. The safest place in the Philippines, Davao. Grabe ka naman mag-asar sa Davao. O ba? Totoo naman. Safe yan. Safe ka pagkakampi ka nila. Pag kalaban ka, bawal ka. Pag kalaban ka, patay ka. O eto na nga ang balita, mga JP Natics. Talagang ang Davao po ay hahalugugin ng gusto ng ating mga kapulisan sa pangunguna po ng ating PNP na si hindi ko alam kung anong ano ni Hansel Marantan eh. Oo. Mga kaserbisyo, inutusan na ng Philippine National Police ang Davao City Police na hanapin ang mga wanted personalities gaya nina dating presidential spokesperson Harry Roque at Police Master Sergeant Arthur Narsoles sa Davao City na posibleng pinagtataguan ng mga ito. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Davao City si Hernel Tokmo. Headline ngayon. Inihayag ni Davao City Police Acting Director Police Colonel Hansel Marantan na inutusan siya ng Philippine National Police na magsagawa ng manhunt operations laban sa mga wanted na personalidad na sangkot sa mga kasalukuyang issue. Sa speech matapos ang flag ceremony, binanggit ni Marantan ang mga pinahanap sa kanya gaya ni na dating presidential spokesperson Harry Roque na bigong nakapagsumite ng mga kaukulang dokumento at Police Master Sergeant Arthur Narsoles na hindi dumalo sa Quad Committee hearing ng Kongreso. Ayon sa PNP, maaaring nagtatago ang mga nasabing personalidad dito sa lungsod na hometown ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako naman, mga kababayan. Sasabihin na naman ng mga DDS dyan, "Hoy, bakit niyo ba pinag-iinitan ng Davao? Wala naman sila dito, hindi namin sila nakikita." Eh bakit magpapakita sa inyo? Sino ba kayo, di ba? Mga kababayan, ako, GP, ano masasabi mo dyan? Palagay mo sa nagtatago. Kung ako tatanungin nyo, natural sa natural, kung pagmamasdan yung maigi, mga ka-GP Natics, at alalahanin nyo, balikan nyo lang yung time na nagtatago itong si Kibuloy. Di ba? Lumabas itong si Kibuloy, hindi na nila inantay na lusubin sila doon sa bunker o doon sa underground. Bakit? Mga kababayan, kasi mas malala, mas marami ang matutuklasan ng ating mga kapulisan kapag doon nahuli itong si Kibuloy. Baka nga sabi ko meron dyan factory ng droga. Baka meron din dyan mga nagtatago, pugante sa batas. Ako, iniisip ko, nandyan si Arthur Narsoles, nandyan si Bantag, okay, nandyan din si Harry Roque. Bakit? JP, kala ko ba nakita mo sa Quezon City nung nakaraan? Yung sa Quezon City, baka malay natin, sumaglit lang pero na-establish natin na totoo. Tinuruan siya nung isang coach sa gym. Di ba? Nag-gym pa si Harry Roque, nagpapapayat. Kasi nga daw, kailangan niya magpapayat. Bakit? Baka hindi daw makatakbo. Baka hindi makatakbo, mahirapan, mahuli agad. Kaya kailangan magpapayat. Oh, bakit napunta ka agad sa Davao? Bakit? Di ba pwede? Di ba? Ma'am Beth M, shoutout sa'yo. Oh. Sabi ni Rolando Tica, Sir GP, naniniwala ako na walang nagkumbinsihan kay Garma na inilabas ni Panelo sa Malacanang na naman nakaturo si Mang Sals Bastos. Nagpaamin kay Garma ay yung mahirap labanan kundi konsensya. Tama naman. Agree ako dyan. Di ba? Mga kababayan, bakit kaya, nakakapagtaka, bakit kaya sa Davao sila nagtatago? Bakit hindi sa ibang lugar?
Inabisuhan din ni Maranta ng mga pulis na huwag gumawa ng mga illegal na aktibidad, lalo't kabilang sa mga iniimbestigahan ngayon sa Kongreso at Senado ay mga dati at kasalukuyang PNP officers. Pinaghahanda rin nito ang mga pulis dahil maaaring mas marami pang isyu ang mabubuksan sa mga susunod na linggo o buwan. Kaserbisyo mo sa Davao, Hernal Tokmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Headline. Alam mo, maganda rin yung ginawa nila dyan. Sa totoo lang, yung first move na ginawa ng ating gobyerno, kaya nga ako, kahit hindi ko gusto si Abalos, iboboto ko rin si Abalos. Bakit? Nagkukwento ang nanay, sabi nilang ganon, nung natira sila sa Makati, napunta rin sila sa Mandaluyong, panahon ng tatay ni Abalos. Family friends din pala. Family friend din. Paano kayo nakilala? Mahirap lang kayo. Bakit? Di pwede maging friend ang may hirap? Hindi, makatao naman yung tatay nung panahon na yon. At eto nga, bakit napunta kay Abalos? Kasi nung time na dinistribute, tinanggal yung mga tao, yung mga kapulisan natin pinalitan. Di ba? Nagalit po yung mayor nila dyan. Yung mananampal daw. Yung mananampal, ay siyang, yung mananampal na hindi naman kayang manampal. 'Di ba? Napakalapit na ni General Torre diyan pero hindi niya naman nasampal. So sa makatuwid mga kababayan, yung ginawang hakbang nila Abalos na pagtanggal, palitan yung mga pulis diyan, talagang nakapagdulot 'yun na hindi po makakakilos ng maayos yung mga bata nila Duterte. Bakit? Kasi pag etong mga pulis, hindi nila inalis diyan kaagad-agad, pwedeng magkunayb Pwede itong magdulot ng mismong mga pulis magratratan. Kasi kung kakampi nila yung mga pulis na yon, di ba? Kasi matagal na nilang hawak Kaya nga itong si Sara, nagre-request din siya, kung natatandaan ninyo, nagmakaawa pa si Bato. Kung pwede daw, ibalik na yung mga pulis ni Sara na talagang trusty niya. Di ba? Trusted niya, kumbaga. Yung pinagkakatiwalaan ng mga matagal na. So sa makatuwid, yung mga tao kasi dyan sa Davao, yung mga police, men in uniform na matatagal na dyan, maaaring yung kanilang loyalty nakila Digong. Nandito kila Kibuloy. So, yung ginawa nila ay nakapagdulot yun ng maganda para doon sa plano na magtagal yung ating mga kapulisan doon sa Kingdom of Jesus Christ na talagang na surveillance nila ng gusto na wala pong nangyayari na kuntsabahan. 'Di ba? Kasi kung nandoon pa sila sa nandoon pa yung mga pulis na yun, maaring magbigay sila ng info kila Kibuloy. Ganito na yung next na plano. Ganito na. Baka laging maglilik yung plano nila. So better talaga yung ginawa nila. That really proves na yung plano na yun is very effective. Maasar na kung sino maasar, pero that is very effective na inalis yung mga pulis dyan, pinalitan para hindi na po mga kababayan magamit pa ng kampo nila Duterte, nila Kibuloy. Baka mamaya mag-resist pa yun, magkaputukan pa. Ngayon kung hinahanap nila na ang plano nakikita ko Anong nakikita mo? May bolang kristal ka rin? Hindi. Tayo ay nag-aanalisa. Parang I really feel something na nagtatago sa Davao. Baka mamaya ang target na naman yung Kingdom of Jesus Christ. Baka babalikan ng mga ito yung bunker ni Kibuloy. At doon titingnan na nagtatago itong sila Bantag at sila Roque. Yung sa NBI naman kasi, may sarili yan Ma'am Lori Mamawag, no? May sarili naman yung NBI. Hindi kagaya ng DILG, hawak na hawak niya talaga yung mga PNP natin, tapos CIDG. Sana nga po, hukayin nila. Kasi ito nakakapagtaka Kasi nakita natin, yung Davao, parang maluwag na maluwag sila sa mga kriminal. Nandyan din mayroon din Davao Airport, 'di ba? Pwede nilang daanan. Ako naniniwala ako sila Alice Guo diyan din dumaan Sabi ni Edward Porlahe, siguro bunker di Talakay. Palagay ko, marami kasi ang lahat ng
gumawa no, nagplano no, nabalitaan ko ay isa ring Chinese. Isa ring Chinese ang nagplano ng underground ni Kibuloy. So palagay ko mga kababayan, lahat ng mga yan, kahit bahay nila Digong, kahit bahay nitong nila Pulong, nakita nyo naman, di ba, nakatakip? Mataas ng bakod. Palagay ko lahat yan may bunker. So hindi na ako magtataka kung kaninong bahay dyan. Bahay ni Pulong, o bahay ng mga Duterte, nandyan itong mga to, baka hindi lang kay Kibuloy. Baka lahat yan, may mga kanya-kanyang bunker. Di ba? Sabi ni Charlie Whiskey, kaya pala gusto ng mga taga-Davao ng federalism, nagtatago pala sila ng mga criminals. At Manuel Kalubagib, Sir, safe haven nila ang Davao. Exactly. Diba? Kayo ba naniniwala na nasa Davao? Kasi pulis na tong nagsasabi. Baka sabihin ng iba, hindi. Ano lang yan? Diversionary tactics. Gusto nyo lang na naman maghalungkat sa Davao. Gusto nyo na naman guluhin ang Davao. Well, mga kababayan, kung talagang totoo na nandoon, bakit hindi naman guguluhin? Kasalanan nyo yan. Bakit kayo nagtatago ng pugante? Di ba? Kasalanan ng mga tao na matataas ang posisyon dyan na nagtatago ng pugante. Dapat, alam nyo ang pugante, hindi nyo kinakanlong. Hindi nyo dapat itinatago. Di ba? Oo. Si Roque at itong si Arthur Narasolis ay hindi pa talaga wanted sa batas. Pero wanted sila sa Congress. Ayaw nilang humarap. Kahit yung asawa ni Harry Roque, pinalipad na pala ng Singapore. Oh, kung wala silang itinatago, why na hindi nila kayang humarap sa Quadcom? It only means they are hiding something, they are really evading something. Di ba? Kasi kung wala kang kasalanan, the mere fact na sabi ko nga sa'yo na ikaw ay eager to show them that they are wrong sa kanilang ibinibintang. Pero hindi Iba yung nangyayari. Takas ka ng takas, tago ka ng tago, takbo ka ng takbo. Di ba? Sabi ni Raddy Lagumen, ano sa mo, GP? Maghihiring daw yung dalawang senador na itlog tungkol daw sa war on drug at ipapatawag daw si Kerwin at Garma. Alam nyo, mga kababayan, that's very funny. That's a joke for me. Bakit? That's, bullshit Bakit naman, napaka-harsh mo naman, bullshit? That's an expression na hindi ko sinatawag na bullshit kahit sino pa man. Ang sinasabi ko, ikaw yung iniimbestigahan. Pangalan ninyo yung binabanggit, sinasangkot sa mga issue. Tapos kayo pa magsisimula ng hearing. Di ba? Napaka-bullshit nun. Napaka-kupal nung galawan na yon. Kayo ang iniimbestigahan. Pangalan ninyo ang sinasangkot. Tapos kayo ang magkakandak ng hearing. Paano yon? Magkakatinginan yon, mga ka-JPNatics. Tapos for sure ako, kapag etong si Bato, natuloy yung hearing nila na yan, si Duterte a-attend dyan. Hindi na lang, ganito na lang, kasi yan ay waste of money. Bakit hindi na lang kaya ninyo gawin, alisin nyo yung tinatawag nyo na pagtatago sa visit na interparliamentary courtesy na yan, pumunta na lang kayo sa Quadcom para hindi kayo mahirapan. Di ba? Answer all the allegations na ipinupukol sa inyo. Ganun lang yon. Face to face. Kayo mag-iimbestiga, wala nga kayong alam sa pag-iimbestiga. Sa totoo lang yung mga probing questions nila is nonsense. Oh. Totoo po, gagastos lang sila dyan, di ba? Sayang lang. Charlie Whiskey, alam nyo, dumaan na yan sa under oath yan Under oath yan. Tandaan nyo po ang batas. Hindi ako magaling sa batas Oh, sasabihin ng iba, under oath. Bakit si Kerwin dati under oath din naman siya? Pagdating dun sa Senate, nagsalita siya against De Lima. Okay, ganito lang yan. Sasagutin ko yun ng diretso.
mga kababayan, pagdating sa batas, sinasabi nila, kahit ikaw pumatay, kahit ikaw, kahit sino dyan napatay. Halimbawa, ako na lang, napatay ko kayo. Napatay ko ang isa sa inyo. Makukulong ba ako? Oo. Pero, kapag napatunayan, ako ay pumatay ng isang tao, sa kadahilanan na ako ay pinilit, ako ay under duress, iyang pagkakakulong ko, yung kasalanan ko ay mababaliwala. Kasi under duress pinilit lang ako. Kung hindi ko gagawin yung bagay na yon, either ako ang patayin or pamilya ko, mababaliwala na yung kaso. Okay? Ganun din po yan sa Senado. Under oath, si Kerwin, at sabi niya, under duress siya during the time. At kinikwento naman niya, napapatayin siya or yung pamilya niya kapag hindi niya ginawa. At nakita nyo naman, nandito si Bato, kaliwat kanan, nandito si Aguirre sa likod. 'Di ba? So, paliwanag na tinuturuan. Bakit kailangan mong tabihan ng ganun? So, kung pinalitan man niya, yung statement niya, okay lang yun. Mag-under oath ulit siya, which is same thing that he did nung nasa Congress, nag-under oath, mga kababayan, at binigay niya yung kanyang statement. May mga butas doon, totoo yan. Kasi butas din yung pagkamatay ng tatay niya, kinukwento niya lang yun, wala siyang personal knowledge. Pero yung siya mismo, ang pangalawa pa, ito yung makakapagpatunay na totoo yung sinasabi ni Kerwin na siya ay under duress. Bakit siya nagsalita ng against kay De Lima? Kung iisipin nating lahat, ito yung pinakasagot Bakit nakalaya si De Lima? Di ba ang sabi ng korte, because demurrer to the evidence. Ano ibig sabihin nun? Lack of evidence. Kulang sa ebidensya. Yung document to substantiate the evidence is actually kulang-kulang. Hindi yun nagdudugtong. Hindi po sapat para kasuhan at makulong yung isang tao. That is why De Lima has dismissed to those cases. Ilang cases yan? At hindi lang yun. Nag-recant din yung mga tao na nag-i-implicate sa kanyang pangalan. It only means, mga kababayan, ito ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ni Kerwin na ako ay pinilit lang. 'Di ba? Pinilit lang niya. Pinilit lang siya, hindi totoo yung kanyang sinabi. Kaya doon sa korte, pinawalang sala kasi demurrer to evidence. Tapos under duress. Pero hindi lang dahil sa pag-recant ni Kerwin, kaya nakalaya si De Lima. Dahil marami pang mga kaso, aside from doon sa pagiging protector, marami pang ikinaso kay De Lima. Pero lahat yan na-dismiss. Kaya nga sabi ko kay Bato sabi niya, sinungaling yan. Pag nakita ko, susuntukin ko yan. Sabi niya, kanino kayo maniniwala? Sa drug lord? O sa dating PNP chief na ngayon ay senador na? Bakit kayo maniniwala? Yung Quadcom na yan, kalokohan lang yan. Biruin mo, gagamit kayo ng drug lord para siraan ang isang tao. O di tinanong siya ni Llamas, di ba, nung ginamit niya siya, sabi niyo drug lord siya, ay alleged drug lord siya. Sabi ni Bato, hindi lang siya alleged drug lord talaga. Oy, bakit niya siya ginamit? O, di pa hiya si Bato. At isa pa, napawalang sala yung tao na sinasabihan na protector na tinuturo ni Kerwin. So maliwanag na lahat ay gawa-gawa lamang. Diba? Binerando kaisip na nasagot ko na po yan. Baka lang ng konti. Nandyan po yung sagot ko. Diba? That's BS na magsasagawa sila ng investigation samantalang sila ang iniimbestigahan. Sa pangalan nila ang kasangkot. Pero tingnan natin, hindi naman tayo ang mapapahiya, sila naman Kung ipatawag na kasi sabi for sure pupunta si Digong kapag sila ang nag-hearing. Di mapapakinggan natin yun, aabangan din daw ng mga congressman. 'Di ba? Kung yan lang yung paraan para mapa-attend tong si Digong why not? Pakinggan na natin.
Sabi ni Raddy Lagumen, GP ang mga bulok ay isasama sa kapwa bulok. Eh di magsama-sama sila. Diba? Maria Capra, shoutout. Danny Sablay, Davao Safe City for fugitives to hide. Oh, ayan. Hoy, may nagliligawan dito. Sabi ni Jonathan, well, paano ka ba magiging friend? Dolly Babes. Baka dito nyo makita ang inyong mga hinaharap. Ang inyong future. Hoy, grabe naman kayo. Hindi hinaharap na bumper. Hinaharap, I mean future. Kayo talaga, oh. Yes, Kaloyal Marta. Bago nagpatunay sa Congress, matagal nang nag-recant, matagal nang inurong ni Kerwin. Kaya nga sa isang kaso ni Dilima ay na-dismiss din yung tungkol sa pagiging protector ni Dilima sa droga ay ano din na-dismiss, di ba? Okay. So maliwanag na mga ka-GPnatics. Any questions, guys? Aba, teacher? Teacher na teacher, eh, no? Feeling teacher. Any questions? Do you have any question? Any violent reactions? Yung mga nagagalit dyan sa akin ng mga panauhing bantanga, ha? Ganito lang talaga ako, guys. Pero hindi ko naman kayo sisipain dito sa channel. Wag lang magmumura. Pag nagmura, isa pa lang naman yung natatanggal ko dito. Si Pedro Canada. At tanda-tanda ko pa, di ba? Lori Mamawag. More admin na sana Kelly piliin nyo po para wala nang makasingit na iba. Ay nako, mga kababayan. Oo nga, meron pero ako sa totoo lang, hindi porket admin pipiliin ko kasi meron diyan mga baliktaran. So, I'd better doon na ako sa mga tao na hindi admin pero alam ko kalaban ng mga Duterte. Kasi pagdating ng 2025, that's very crucial na pag nagkaroon ng botohan, baka mamaya tatalunin tayo sa bilang. 'Di ba? Alam natin kasama sa lineup ni PBBM. Tapos yun pala, maka Duterte like Villar, like Cayetano. Naku, wala akong tiwala diyan. Mga baliktarin 'yan. 'Di ba? O sino pa yung iba? Marami pa diyan. Oh, Pedro Pinduco, iba naman to. Hindi to si Pedro Canada, ha? Baka si Pedro Canada to. Oh, Faustino Sambilio, shoutout. Generoso Mariano, shoutout din po. Oh, mga ano to ni sa Kilabagtit. Salamat ha, yung mga nandyan Kilabagtit. Alam ko marami kayo nagpupunta dito. Ako, ayaw ko makialam sa mga issue. Dito lang tayo, magsaya lang, di ba? Kelly, GP tanong ko lang, tatakbo si Dilima sa sana nga eh. Kaya lang parang ang narinig ko ata hindi eh. Party list ata. Party list si Dilima. Alay, may mga walang pake yung kalaban lahat. Miss Kelly, hindi po. Hindi nga siya, no? Sayang si Dilima. Party list ata tatakbuhan niya eh. Charlie Whiskey, kahit ikaw lang mag-isa, basta tama ka. Alam nyo, sa totoo lang, may alam naman ako dyan sa screenshot na yan eh. Kaya lang, nako mga kababayan, kung sasaw-saw pa tayo dyan, basta alam ko kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila. Yun lang yun. Hindi ko na kailangan na i-content o ano. Kilala ko na kung sino-sino ang totoong tao. So wala na akong pakialam. Iiwas ako dun. Diba? Cherry Pie Mamaril, shoutout sa'yo ha. Danny Sablay, new subscriber. Sablay talaga ang apelyado mo. Pero hindi ka naman sablay. Joke lang guys. Huwag kayo mainis sa akin. Alam nyo, kumukuha lang naman ako ng aking mga joke sa mga nakikita ko dyan sa comment section. Diba? Yung pagiging pilyo ko. Victor Manuel, Boy Negros, ML Party List si Dilima, Bunyog. Okay. Kay Bunyog, kay Enzo Recto. Good. Diba? Kaya lang doon sa Bunyog, ayaw ko si Toto Kausing, sayang eh. Wag na lang mag-away sana. Hindi ako sasama dyan, wag kayong mag-alala. Hindi. Okay na ako doon sa diba? Okay na ako doon. Alam nyo, na alam ko yung nangyayari. Kaya lang, no need to say something. Alam ko naman yung katotohanan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Yun lang yun.
Diyos ang nakakaalam. Thank you so much sa inyo, guys. Kita-kits tayo mamaya, Meron tayong part 2. Part 2 tayo mamaya. Bye! Ingat! Mama Josephine, thank you. Parang di kita nakita kagabi sa live ko. Ay, iba ba yung bunyog party list ni Dilima? Nako, hindi ko talaga alam yan eh. Hindi ko alam. Sorry guys. Hindi ko alam yan. Ayaw ko pong sumagot sa bagay na... sabi nyo kanina, under siya ni Bunyog. Tapos ngayon, iba. Kayo talaga, oh. Ayaw, oh. SpongeBob, huwag kayo mag-alala. Sabi ko nga sa inyo, I maintain and I love to maintain my image. 'Di ba? Masaya lang. Radi Lagumen. Ito magandang question. Pwede ba hindi umattend sa hearing ni na Bato at Bongo kung sina Digonyo, Dutay, Bato at Bongo ay hindi umattend kahit Ganito po 'yan. Si Bato, si Bongo, dahil sila po ay mga senador, pwede po silang hindi umattend doon sa Kongreso. Vice versa, kung meron din mga congressman na pinatawag sa Senado, pwede rin silang hindi umattend. Kasi yan yung tinatawag nilang parliamentary courtesy. Hindi sila pwedeng pilitin. Kasi ang dahilan, baka mamaya busy sila, hindi na sila makagawa ng batas kung lagi silang ipapatawag. Kahit naman walang ginagawa, sila Bato. Diba? Dahil sa interparliamentary, hindi sila pwedeng pilitin. Now, if your question is, yung mga resource person na hindi kasali sa Senado, hindi kasama sa Kongreso, mga kababayan, pwede silang hindi umattend. Kaya lang, merong hangganan. Kasi, once, twice, thrice. Pag once, hindi ka umattend. Second, hindi ka umattend. Meron ka ng tinatawag na show cause order. Third, may subpoena ka na. Fourth, na hindi ka umattend, kasunod na niyan ay citing in contempt. 5, sigurado, warrant ka na. Nagets nyo po? Di ba? Oh, yun po ang sagot doon. Pag pangkaraniwang tao, pag hindi ka umattend, okay lang unang beses. Pero umabot yan, may kanya-kanya. Unang beses, okay lang, palalagpasin ka. Sunod, meron ka ng show cause order. Sunod, meron ka ng subpoena. Sunod, meron ka ng citing in contempt. Sunod, may warrant ka na. Pero kung uma-attend ka naman palagi, at nagpaalam ka sa kanila, sir, hindi ako po pwede nito kasi meron akong emergency or meron akong gagawin, hindi pwedeng umabsent, pwede ka naman magpaalam. Okay? Ganun lang yon. Bye guys! See you! Thank you so much.